Hello guys! Welcome back po sa ating channel! Pinay and British couple in the Philippines! You're the everlasting. I will praise your name on high. So guys, welcome back ulit sa ating channel. So ang init ngayon guys. So ang topic naman ngayon, bakit pinakuha si Mr. ng sinumar dito? Kailangan may sinumar na ngayon ang ating mga apam guys, ang ating mga partner bago tayo ikasal. So ang purpose daw sabi ng municipality ng registrar nung kinasal nang nag-apply kami ng application for married guys, kailangan niya pa rin kumuha ng sinumar dito. So ayun, nagkuha kami ng sinumar niya. Tapos ako kumuha din ako ng sinumar syempre. Pero nauna na akong kumuha. Process na ako niyan sa akin. Bago sa kanya. Kasi hindi ko naman alam na kailangan din niya ng sinumar. So yun guys. Yung bakit kailangan ng sinumar ng asawa niyo. Nakatunayan na hindi siya kinasal sa isang Pilipina. Ganon. Kailangan siyang kumuha ng sinumar dito. Yun yung required. Kasi dati hindi yan naka-required yata. Tapos nakailang pakasal na sila dito pala. Hindi alam. Yung fake yung kasal. Kasi hindi sila dumaan ng PSE, hindi sila naka-registered sa PSE na katunayan na kumuha sila ng sinumar for married. So, ganun guys, kailangan kumuha ng foreigner ng sinumar. So, tandaan nyo yun guys, kailangan kumuha yung mga partner nyo ng sinumar na katunayan na hindi pa sila kinasal sa dating Pilipina. Ganun. Yun ang purpose nun. So, yung kasal po namin, yung kasal po namin, civil lang po. Simpleng kasal lang dito sa Pilipinas. Civil married lang. Sa munisipyo lang kami kinasal guys. Para konti lang yung gastos. Kasi alam nyo naman, ang pera, mahirap at hindi mayaman ang ating foreigner. Hindi siya senior citizen para may benefits sa gobyerno. O kaya may retirement. Siya kinasal doon sa kanila kaya wala pa siyang alam about sa married. Pero mayroon na siyang nakaraan. May mga anak na siya sa dati niyang naging babae. So mayroon siyang isang anak na babae na 28 years old na yata. Tapos yung pangalawa is 13 years old na may autism. So yun yung kanyang second woman. Tapos ako is pangatlo na yata yung pero malamang dati siyempre play lang ganun. Play lang. Tapos nagka-matured na, tsaka pa nag-isip na mag-settle down, tapos tsaka pa mag-isip ng pakasal, diba? Parang tayo din, hindi natin sulong lang tayo ng sulong. Sulong lang tayo ng sulong kapag nai-inlove o kayo nalulungkot sa buhay kasi nag-iisa sa buhay. So mga nalulungkot dyan, nag-aanap ng kalinga, ganun. So parang ganun din. Hindi tayo nagiging matured, hindi tayo natututo sa mga bagay kung hindi natin sinubukan sa ating mga past na at nakaraan, di ba? So, kailangan natin magkaroon pa ng mature na pag-iisip at mature na karanasan bago mag-settle down. So, laki naman at dati sa mga nakaraan ko, hindi pa ako kinasal. So, may mga nakaraan din tayo na hindi din maganda. So, sa wakas at nakatagpo din tayo ng taong nagpakasal sa atin, sana na nga siya na yung ating the one. Diba? Sa mga tulad ko na dating may mga past, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tamang panahon at tamang tao para sa inyo. So, huwag mainip at mayroon niya nakalaan. Basta, alam mo na sa sarili mo na handa ka na sa lahat ng hamon ng buhay. Sa lahat ng mga nakaraan mo, is nakaraan na lang yun. Tapos, move on tayo sa mga susunod pang araw. Yun yung mas important. Na araw-araw nating hamon sa buhay ay lagi tayong handa. Kumbaga, pinaghahandaan ang susunod pa. Ganun guys. Which is, sa ngayon, yung mga salimuot na mga nakaraan nyo, ibaon nyo yan. At mag-focus sa kinabukasan o susunod. Ang dati ay dati yun. Ang ngayon ay ngayon. At bukas ay dapat pinag-iisipan at pinaghahandaan din. Ganun. So, marami tayong pinagdaanan mga pagsubok,
Yun doon tayo natututo nung nadapa tayo, unti-unti tayo natututo. Kasi ako ganun parang takot ako dati sa sarili ko kasi ako lang mag-isa. Tapos ako lang mag-isa. Tapos siyempre, naghanap ka ng kalinga ng makakasama mo kasi takot ka mag-isa. Ayun. Tapos yun, nahasa yung loob mo, nahasa yung pag-iisip mo, nagiging mature na sa mga bagay. Tapos naging palaban na sa mga bagay na darating pa. Kumbaga, mga unos mo dati, kaya mo nang harapin sa susunod. Ganun guys. Parang natututo tayo sa mga bagay na ating pinagdaanan. Parang doon tayo, humuhugot ng lakas. Para pagdating ng panahon, ay kaya ko na to. Kasi ako dati mababa lang yung loob ko. Mabilis ako mag-isip. Tapos mabilis akong matakot kung anong mangyari sa sunod. Ganun. Ayaw kong parang may kaba yung takot sa sarili, ganun. Parang hindi ako handa sa mga mangyayari. Pero ngayon, kung matapang na yung loob mo, marami ka ng pinagdaanan, naugot sa puso mo, parang nagiging matigas na, kung manhid na, ganun. Yung ganun guys. Hindi tayo natututo kung hindi natin pinagdaanan ang mga bagay na yan. Kaya dapat tutukan mo yung mga nakaraan mo at harapin yung bago mo. Kumbaga, yun yung lesson mo sa iyong sarili. Ganon. Hindi laging mabait ka. Ganon. Kung mabait ka, tapos lagi kang nadadown. Kumbaga, maging matapang na sa lahat ng bagay at hamon ng buhay. Kasi, ang mabait, minsan, hindi na down yan. At inaapang-apakan lang. Kaya, wag masyadong mabait guys. Kasi ako noon ganyan Pero ngayon, basta ginagawa ko sa buhay-buhay ng anong nakakabuti sa atin at hindi tayo nakakaapang ng tao, hindi tayo hindi tayo nangialam sa kapwa natin. Nag-focus lang tayo sa ating buhay. Kung kailan tayo giginawa o kaya kailan tayo ma-achieve yung ating mga pangarap sa buhay. Ganun. Yun guys, yung ating buhay, ating kwento-kwentong walang kwentang buhay, pero may natutunan tayo sa mga hamon ng buhay natin at mga nakaraan guys, yan, tandaan nyo. Kaya, babay na lang muna. Ang topic natin ay about sa Sinumar natin, di ba? Bye-bye!